Hello mga Lodi, kamusta po kayo? Welcome po sa aking munting YouTube channel. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikita natin ang dalawang uri ng patalim na nasa baba ng malaking ahas na tinatanong nito ang ating bida na saan dito sa dalawa ang nahulog niyang patalim. Ngunit tumugon lang ito sa ahas na hindi sa kanya ang dalawang patalim na iyon. Dahil doon namangha naman yung ahas sa isinagot nito. Kaya napatanong ulit ang ahas sa ating bida kung itong gintong patalim ba ang iyong nahulog na patalim. Agad naman itong sumagot na oo, yan ang aking patalim. Naisip pa nga ng ating bida na kapag nasagot niya ng tama ang mga tinanong sa kanya ng ahas ay makukuha niya ang kanyang orihinal na patalim pati na yung pilak at ang gintong palakol ay makukuha rin nito. Ngunit meron pa itong ibang plano na gagawin para makuha ang kayamanan sa ahas. Kaya nagmungkahi ito sa malaking ahas na kung pwede ba nitong masuri ang patalim kung talagang sa kanya ito. At agad naman na pumayag yung ahas. Lumapit ito sa bibig ng ahas at marihing dinampot ang patalim. Nang nakuha na nito ang patalim ay agad nitong sinaksak ang malaking ahas. Nagulat naman yung ahas dahil sa ginawa ng ating bida. Napatanong pa ito sa ating bida kung ano ba ang ginawa nito. Bakit iyon ginawa sa kanya dahil sa malapit na ng ating bida matatapos ang kanyang pagsubok. Napatawa naman nga itong bida natin sabay pinatatahimak nito ang ahas, dagdag pa nito na hindi ito naniniwala sa mga sinabi ng ahas. Sinabi pa nito sa ahas na kahit makapasa pa ako sa pagsubok ay hindi ko masisigurado na makakatanggap ako ng normal lang na gantimpala galing sayo. Dagdag pa nito na alam niyang kapag matanggap na nito ang gantimpala na galing sa ahas ay magiging isa siyang baliw na mamamatay tao. Dahil sa sinabi ng ating bida ay nagulat ang ahas dahil sa paano ito nalaman ng ating bida na isa lamang hamak na tao. Sa pagkakaalam ng ating bida ay ang unang taong gumamit ng ginto at pilak na palakol ay nahantong ito sa pagiging isang mamamatay tao at dahil sa kayamanan na ito ay maraming buhay ang nawala. Saad pa nito sa ahas na plano mong ibigay sa akin ang peking kayamanan na ito na magdudulot sa akin ng isang sumpa. Tumalon ito ng malakas papunta sa likod ng malaking ahas at isinaksak nito ang kanyang patalim sa likod ng ahas. Dahil sa labis na sakit napasigaw ang ahas. Napasabi pa ito na naniniwala ka ba talaga na sa mga ginagawa mong ito ay maaari mo akong magamit ng maayos? Ano ngayon? Hindi ko kailangan na magkaroon ng magandang relasyon sa mga kagaya nyo. Dahil sa mga ginawa ng bida natin ay labis na nasasaktan ng ahas. Sabi pa nito sa ahas na tingnan natin kung hanggang kailan mo matitiis ang mga ito. Tigilan muna ito, isa kang hangal na tao. Pasigaw na sabi ng ahas habang namimilipit sa sakit. Ngumiti ng parang demonyo ang bida natin. Ano, masakit di ba? Tingnan natin kung gaano katagal ang makakaya mo. Lalo pa nitong binaon ang patalim sa likod ng ahas. Samantala habang naglalaban ang ating bida sa loob ng libingan ay mayroon namang nagaganap na komosyon sa labas sa pagitan ng sundalo at mga taong gustong pumasok sa loob ng libingan. Hindi sila pinapasok ng sundalo dahil sa kailangan nila ng naaangkop na kakayahan upang makapasok at makakuha ng mga kayamanan. Kung wala silang mga talento ay malilipol lamang sila sa loob ng libingan. Ang mga talento ay hinihirang sa pagiging mga scholar at kinakategorya sa tatlong grupo. Ang unang grupo ay sociability. Ito ay kakayahan na magkaroon ng magandang relasyon ang mga kayamanan at ang mga gumagamit nito. Ang pangalawang grupo ay ang dominance. Puwersahan nitong dinodomina ang mga kayamanan upang sumunod sa anumang gusto ng mga gumagamit. Ang ikatlong grupo ay compatibility. Ang mga kayamanan at ang mga gumagamit ay nagkakaroon ng magandang kaugnayan sa isa't isa. Halimbawa ang mga musician at ang instrumental na kayamanan. Ngunit karamihan sa mga tao ay mas pinipili nila na sanayin ang talentong sociability. Dahil ang sociability na talento ay ang pinakamabilis na sanayin. Ngunit ang daan na ito ay masasabi nating napaka-brutal. Dahil kapag naging malapit na ang mga kayamanan sa mga taong nagmamay-ari sa kanila ay magsisimula na itong maglabas ng mga nakakalason na aura na magdudulot ng sakit sa tao. At lahat ng ito ay alam ng bida natin. Kaya nasabi na lamang nito na kahit kailan hindi ako gagamit ng sociability na yan. Sociability ay para lamang sa mga aso kaya sumuko ka na lang sakin, saad nito sa ahas. Kapag hindi ka pa nagkusang sumuko sa akin ay wawasakin kita hanggang sa maging pira-piraso ka na lang. Akala mo ba hindi ko kayang gawin yan? Napasigaw ang ahas dahil sa mga pinaggagawa ng ating bida. Napasabi pa ito na akala ko kayong mga tao ay pinapangarap nyo kaming mga kayamanan. Hindi nagtagal biglang umilo ng napakalakas at biglang nawasak sa piraso ang malaking ahas.
Dahil dito labis na natuwa ang ating bida dahil sa nagtagumpay ito sa pagtalo ng malaking ahas at nakuha na nito ang gintong palakol. Dahil sa natapos na ng ating bida ang kanyang pagsubok nang biglang may lumabas na mga system window. Nakasaad pa dito na dahil siya ang kauna-unahang nakatuklas ng libingan ay bibigyan siya ng bagong kakayahan. Nakuha nito ang isa sa 4 niyang pangunahing kakayahan bilang isang taga-lusob ng mga libingan at yun ay ang tomb excavation na may ranggong F. At dahil doon nagkaroon na siya ng 3 mga kakayahan. Una ang kakayahan ng pag-espiya na may ranggang F. Binibigyan nito ng kakayahan na obserbahan ang kanyang paligid sa loob ng 1 metro. Pangalawa ang linguistic na may ranggang F. Na nagbibigay ito ng kakayahan sa taong gumagamit nito na maintindihan ang lahat ng mga lengguwahe. Pangatlo at ito ang bago nitong nakuhang kakayahan na tomb excavation na may ranggang F. Nagbibigay ito ng kakayahan sa taong gumagamit nito na pataasin ang mga kaalaman nito tungkol sa mga libingan. Labis na natuwa ang ating bida dahil sa bago nitong nakuhang kakayahan. Nasabi pa nito sa kanyang sarili na kailangan na lamang nito makuha pa ang isa niyang kakayahan. At kung ano pa kaya ang kanyang gagawing upang makuha ito. Nang biglang may umagaw sa pansin nito. Pagtingin nito sa kanyang system window ay nakasaad dito ang pagiging maabuso nito sa kayamanan. Kaya nabuksan nito ang isang titulo at tumaas ang kanyang talento sa pagdudamana. Pagdudamana sa mga kayamanan na may A+. Pagkaroon ng magandang relasyon sa mga kayamanan o sociability na may D-. Dahil sa mga nakita nito sa kanyang mga system window ay napatanong ito sa ibon. Hoy ibon, paano mo naman ito kinonsidera na pagiging maabuso? Okay, hindi naman ito magiging problema pa sakin kung bumaba man ang kasanayan ko sa talentong sociability sapagkat wala naman akong paggagamitan nito. Samantala may biglang narinig ang ating bida na mga boses ng mga paparating na tao. Nasabi pa nito na nakita ko na. Ito ang lawa. Mabilis na tumago ang ating bida upang hindi siya makita ng mga taong paparating. Ang dumating pala ay ang 2 hangal na sina Linda at Abe Kiyoshi. Tumawa at napasabi pa si Abe Kiyoshi na talagang totoo ang mga sinabi sa kanya ng kanilang propeta. Kaya napasabi na lamang ang ating bida sa kanyang sarili na ang mga hangal na ito ay talagang mabilis na nakahabol sakin. Nilabas nito ang dala niyang kayamanan sabay sabi na ngayon lumabas ka. Dahil sa ginawa ng hangal na si Abe Kiyoshi ay nagtaka itong si Linda. Napatanong pa ito na ano ba ang iyong pinaplanong gagawin. Nang biglang hinagis nitong si Abe Kiyoshi ang dala niyang kayamanan sa lawa kaya labis na nagtaka rito si Linda. Habang sa isang sulok nakangiting pinagmasdan ng ating bida ang ginagawa ng dalawa. Napasabi pa ito sa kanyang sarili na napakahangal nyo dahil sa huli na kayo. Siguro mas mabuting obserbahan ko muna sila ng mas kaunti pa. Dahil sa tingin ko patuloy silang mangiinggi alam sa mga susunod ko na gagawin. O kaya mas mabuti pang alisin ko na lang sila sa aking landas. Ngunit napatigil ito sa kanyang mga iniisip dahil sa inalerto ito ng kanyang system window na ang kanyang patalim ay isang consumable na kayamanan at mayroon na lamang itong 54 na beses na pwedeng gamitin. Kaya labis itong nanghihinayang dahil sa kalahati na agad ang kanyang nagamit. Dahil dito ngumiti ito na may madilim na ekspresyon habang napatanong ito sa ibon kung ito ba ang kanyang sinasabi na mag-isip ng mabuti bago kumilos. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang hangal na si Abe Kiyoshi na naguguluhan dahil sa kung bakit hindi pa nagpapakita ang nasabing kayamanan. Nagtataka ito dahil sa sinunod naman nito ang pinayo sa kanya ng kanilang propeta na ihulog lamang ang kanyang dalang kayamanan sa lawa. Dahil sa mga narinig ni Linda napasabi na lang ito kay Abe Kiyoshi na kung gayon mayroong isang taong gumagamit ng kayamanan na may kapangyarihan ng pagiging propeta sa bansang Japan. Sinagot naman nito si Linda na sa ngayon hindi iyan ang importante dahil sa nawawala ang tagapagbantay ng libingan. Nagtataka ito kung meron na bang nakakuha ng kayamanan. At kung totoo ngang may iba nang nakakuha nito ay isa itong malaking problema dahil sa meron pang ibang nakakaalam tungkol sa mga libingan bukod sa kanila. Sinabi pa ni Linda na mayroon siyang nakikitang mga bakas ng isang tao sa paligid kaya mayroon talagang ibang tao rito bukod sa kanila. Samantala habang nag-uusap silang dalawa ay nagulat sila nang biglang may narinig sila na ingay. At yun pala ay kagagawa ng ating bida na nagtatago at ngumingiti habang may hawak na bato.
Pagkatapos inilabas naman nito ang tulakol niyang nakuha sa ahas at napasabi na lamang ito sa kanyang sarili na ang mga taong ito ay madali lamang lukuhin. Natawa na lamang ito dahil sa kapag gumuho na ang libingan ay sigurado siyang hindi na makakatakas ang dalawang hangal na ito. At dahil sa kanya na ang tulakol na kayamanan ay kontrolado na nito ang buong libingan. Kaya inutusan nito ang kanyang tulakol na isarado na ang libingan, sinunod naman ito ng tulakol at biglang umilo ng malakas at nag-umpisa ng gumuho ang libingan. Sa kabilang banda naman ay makikita nating nagugulat at nagtataka ang dalawa dahil sa pagguho ng libingan. Kaya nagmamadaling sinabihan ni Abe Kiyoshi si Linda na bilasan na nila at pumunta sa labasan ngunit agad naman nitong tinanong ulit si Linda na kung saan nga ba ang labasan. Tumugon naman si Linda na bumalik na lang sila kung saan sila nanggaling. Samantala makikita natin ang ating bida na paalis na at casual lamang na naglalakad na parang walang nangyayari. Hindi nagtagal nakalabas na nga ito dahil sa dumaan ito sa isang manhole na kumukonekta sa isang pribadong lugar. Hindi nito inaasahan na ang labasan pala ng libingan ay nakakonekta sa isang manhole. Dahil dito nasabi na lamang nito na naging magulo na ang kanyang damit subalit napagtanto naman nito na hindi naman ito mapapansin ng mga tao. Maya-maya nakarating na ang ating bida sa kanyang apartment, nasabi na lamang nito sa kanyang sarili na noong nanggaling ito sa libingan at pagbalik nito sa kanyang apartment ay nawala na ang nakatambak na libingan sa kanyang tirahan. At ang mga tao ay naging masalimot ang kanilang kalagayan ngunit kalaunan ay bumalik naman sa ayos nung nawala na ang libingan. Sa maraming palumpong ng mga tao napansin ng ating bida ang kanyang kasamahan sa apartment na si Kim Dong-hyun kaya tinawag niya ito. Nilingon naman ito ni Kim Dong-hyun habang may pagtatakang mukha na kung sino ba ang tumawag sa kanya. At paglingon nga nito ay agad nitong nakilala na ang tumatawag pala sa kanya ay ang ating bida. Tinanong naman ito ng ating bida na kung ano ba ang dahilan kung bakit sila nagkakagulo. Sinagot naman ito ni Kim Dong-hyun na ang malaking bulubundukin ay nawala na. Tumalikod na nga ito at kumaway habang sinabihan nito si Kim Dong-hyun na bumalik na sila sa kanilang apartment dahil sa nagugutom na ito. Samantala si Kim Dong-hyun na may pag-aalangan pa rin tinanong nito ulit ang ating bida na kung talaga bang pwede na silang pumasok at baka malibing sila ng buhay sa loob ng apartment nila. Tumugon naman ulit itong bida natin na wala na talagang problema at pwede na silang pumasok. Sa kabilang banda naman ay makikita natin si Abe Kiyoshi na nagagalit ito sa kanyang kausap. Nagagalit ito sa kanyang kausap dahil sinabi nito sa kanya na sinasabi sa propesya na may tao sa Korea na makakuha ng kayamanan bukod sa kanila. Galit na galit ito dahil sa hindi nito agad sinabi sa kanya ang impormasyon na napakahalaga. Tumugon naman ang kausap nito na kamakailan lamang nila nalaman ang impormasyon na ito kaya hindi agad nila nasabi sa kanya. At hanggang ngayon hindi pa nila matukoy kung sino ito at mukhang hindi pa agad makakahula ang kanilang propeta. Dahil sa kanyang mga narinig nanginig sa galit si Abe Kiyoshi. Napatayo ito ng bahagya habang nag-aapoy sa galit dahil sa kanyang mga narinig. Sinabihan na lamang ito ng kanyang kausap na gagawin nila ang kanilang makakaya upang hindi na maulit pa ang nangyaring insidente na ito. Kaya pagtuunan na lamang nito ang kanyang trabaho at magsumikap pa. At mas mabuting maging maingat ka sa taong nakakuha sa kayamanan dahil sa mukhang hindi ordinaryo ang taong ito. Nagtataka na lamang si Abe Kiyoshi sa pinagsasabi ng kanyang kausap. Dagdag pa ng kanyang kausap na ang propesya na ito ay napakagulo dahil sa sinasabi nito na ang taong nakakuha ng kayamanan ay ang taong sasakop sa buong mundo. Samantala ang ating bida ay makikita nating kumakain habang nakaharap ito sa kanyang computer at mayroong hinahanap. Tinitingnan nito ang mga impormasyon sa kanyang computer at napasabi ito sa kanyang sarili na malaki talaga ang pakinabang ng kanyang kakayahan na linguistic dahil sa kahit anong mga lingwahe ay kaya nitong mahanap at mabasa. Ngunit sa ngayon mukhang hindi pa ito ganoon kahalaga dahil sa ngayong panahon na bago lumabas ang mga kayamanan ay wala pang ganoong kahalaga na mga impormasyon tungkol dito. Naisip pa nito na kailangan niyang malaman kung ano ang mga pinaplano ni CEO Kwon. Ngunit wala siyang mahanap na magagandang mga impormasyon tungkol sa TKBM na pinamamahalaan ni CEO Kwon. Habang nangangalap ito ng mga impormasyon biglang lumapit sa kanya si Kim Dong-hyun. Nagtanong ito kung ano ba ang ginagawa ng ating bida. Napatanong ito kung naiintindihan ba ito ng ating bida dahil sa ibang lengguwahe ang nasa computer. Nilingon nito si Kim Dong-hyun sabay sabi na syempre oo naman.
Gusto mo ba na basahin ko pa ito para sa'yo? Natahimik na lang si Kim Dong-hyun sabay sabi na hindi na at naniniwala na ito. At napasabi na lang ito sa kanyang sarili na hindi niya inakalang matalino pala ang ating bida. Tinanong naman nito si Kim Dong-hyun na kung mayroon ba siyang naririnig na mga balita kamakailan tungkol sa kumpanya ng TKBM. Sumagot ito na wala siyang dahilan upang alamin ang tungkol sa TKBM kaya nagtataka ito kung bakit iyon natanong sa kanya ng ating bida. Sinagot nito si Kim Dong-hyun na gusto lamang nito malaman ang mga detalye tungkol sa CEO ng kumpanya na iyon. May pagtatakang tinanong ni Kim Dong-hyun ang ating bida na kung bakit iyon kailangan niyang malaman. Siguro dahil ba iyon sa iyong trabaho? Ngunit ang masasabi ko lang ay wala akong magandang impormasyon na maibibigay sa iyo. Subalit nagulat ito nang sabihin sa kanya ng ating bida na umalis na ito sa kanyang trabaho, kaya nagtaka na lamang ito kung para saan pa ang mga tinanong ng ating bida dahil sa umalis naman pala ito sa kanyang trabaho. Hanggang dito na lang muna ang kwento natin mga lodi, abangan nyo po ang mga susunod na mga mangyayari, pa-subscribe na rin po at like ng ating video hihi. Maraming salamat sa inyong panunood.